Si Liman at ang kanyang kasintahan na si Yuan ay nakatira sa Vancouver bilang mga pintor. Habang gumagawa si Yuan ng orihinal na sining, mas interesado si Lee sa pagkopya ng mga painting na ginawa ng mga sikat na pintor. Siya ay napakatalentado sa kanyang larangan ng trabaho at kaya niyang gayahin ang halos anumang uri ng pagpipinta sa bawat detalye. Gayunpaman, ang kanyang gawa ay hindi masyadong sikat sa mga negosyante at sa mga organizer ng gallery show dahil hindi sila maaaring magpakita ng peking painting kahit gaano pa ito kaganda. Isang gabi ay umuwi si Lee para lang marinig na sinasabihan si Yuan ng kanyang manager na dapat na niyang ihinto ang pagiging co-artist ni Lee kung gusto niyang maging matagumpay. Si Yuan naman ay hiniling sa manager na umalis na lang dahil hindi siya titigil sa pagiging partner ni Lee. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, ang dalawa ay nagawang magkaroon ng isang pwesto sa isang palabas sa sining at nakadisplay ang kanilang mga painting para makita ng mga bisita. Marami sa kanila ang nagustuhan ng gawa ni Yuan ngunit mapanuri naman sa mga painting ni Lee. Isang panauhin na pinangalanang ang pintor o tawagin natin sa pangalang Chow, na tinawag ang kanyang painting na peke, kaya naman galit na itinapon ni Yuan ang kanyang inumin sa kanyang mukha at hiniling na umalis siya. Sinundan ni Lee ang lalaki para humingi ng paumanhin at nalaman niyang ang lahat ng ito ay isang setup na ginawa ni Chow para magkita sila ng sila lang. Sinabi niya na kinikilala niya ang talento ni Lee para sa pangungopya sa sining at pinupuri ang kanyang katumpakan. Pumunta sila sa isang bar at nag-usap habang umiinom. Doon ay sinabi ni Chow na mahilig din siya sa mga ginaya na mga tunay at mayroon siyang trabaho para kay Lee kung gusto niyang baguhin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Lee sa art gallery at sinunog ang painting na ininsulto kanina. Dahil nasiyahan sa kanyang desisyon, tinawagan niya si artist kinabukasan at pumayag na magtrabaho para sa kanya. Nang tanungin kung anong mga painting ang gusto niyang kopyahin, ipinakita sa kanya ni Chow ang $100 na pera. Balak pala niyang gumawa ng mga bungkos ng peking pera na imposibleng mahalata. Dahil hindi naman pwedeng maglimbag lang ng pera, desperado si Chow na magkaroon ng isang tulad ni Lee sa kanyang koponan. Noong una ay tumanggi si Lee na gumawa ng anumang bagay na labag sa batas ngunit nang mapagtanto na siya ay magkakaroon ng maraming pera, tinanggap niya ang alok. Umuwi siya sa araw na yun at nakita niya si Yuan na aalis na sa kanilang tahanan, napagpasyahan nitong iwan siya pagkatapos ng ginawa niya sa art gallery na nagdulot sa kanya ng malaking kawalan ng pera. Sa sumunod na eksena, sumama si Lee kay Chow at sa kanyang koponan sa isang pribadong eroplano na lilipad patungong Thailand. Plano pa rin ni Lee na bumalik sa Canada at kunin ang loob ni Yuan pagkatapos kumita ng pera. Ang koponan ay binubuo ng isang printing plate specialist na si Mr. Yam, isang color theory expert, at 2 tao na namamahala sa seguridad at mga mapagbibilhan. Ang bagong 1996 na $100 na perang papel ay itinatampok ang bersyon ng larawan ni Franklin na pinalaki ng 50% na nagreresulta sa higit pang mga detalye at linya. Kahit na ginagamit nila ang komersyal na printer na may pinakamataas na resolution, ang magiging resulta ay ibang pattern at hindi eksakto. Bukod dito, mayroong maliit na print sa kwelyo ni Franklin sa pera na nagsasabing The United States of America. Ang isang komersyal na printer ay hindi kailanman magagawang maglimbag nito ng may katumpakan, kaya dito napapasok si Lee para magtrabaho dahil mas maipipinta niya ng mas tumpak ang pera kaysa sa mga printer. Pangalawa, ang mga perang papel ay gawa sa scratch-free paper o ang hindi nagagasgas na papel na ginagawang dilaw ang itim na tinta ng pagtuklas ng peking panulat. Tinutulungan nito ang mga manggagawa sa bangko na ihiwalay ang peke sa tunay. Si Chow ay hindi pa nakakahanap ng paraan upang makakuha ng mga scratch-free paper ngunit bago pa yun ay nais niyang magtrabaho ng gusto si Lee sa proseso ng pagpipinta. Sa susunod na ilang linggo, ipinipinta ni Lee ang $100 na pera na may ganap na katumpakan, na hindi maaaring mawala ang isang guhit o isang linya. Ang paglalagay ng watermark at ang sinulid ng seguridad sa mga peking pera ay isa pang magpapahirap sa kanila. Ngunit para dito ay gagamit sila ng Chinese na paraan ng pagpipinta kung saan ang tunay na print ay nasa pagitan ng 2 papel na pinagdikit para lumabas ang gitnang layer. Susunod ay gagawin na ang proseso ng paglilimbag na trabaho naman ni Mr. Yam. Ginagamit niya ang kanyang kadalubhasaan sa paggawa ng isang printing plate na nagpipinta ng may 10,000th ng 1 mm na katumpakan. Sa isang test round, nakita nila na walang kakaibang epekto na nangangahulugan na sila ay nagtagumpay. Pagkatapos nito ay natuklasan ni Chow ang isang paraan upang makakuha ng scratch-free paper na pangunahing materyales para sa produksyon. Naglakbay sila sa silangang Europa upang pumunta sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng phonebook.
Gumagamit pala ang mga ito ng scratch-free paper na 3 beses ang lapad sa $100 na perang papel para gumawa ng mga phone book. Ang lapad ay perpekto para sa proseso ng 3 patong na tinatawag na sandwiching, kaya bumili sila ng malaking bilang nito na nagpapanggap bilang isang kumpanya ng comics ng Chinese. Matapos ang katinang papel sa kanilang hideout, hindi na sila matatagalan pa sa paggawa ng mga peking pera na mukhang kapareho ng mga tunay na pera. Ibinebenta nila ito sa mga namamakyaw sa pamamagitan ng isang tindahan ng mga antik at sila ay nag-iingat sa mga taong nakikipagnegosyo sa kanila. Pagkatapos ng 6 na buwang pakikipagtulungan kay Chow, bumalik si Lee sa Vancouver upang ibalik ang isang susi kay Yuan. Tumanggi siyang makipagkita sa kanya at nagpa siya na iwanan ang susi sa kanyang mesa. Sa tingin ni Chow ay mahina siya dahil mabilis siyang sumuko na naging sanhi ng pagtatalo ng dalawa. Upang patunayan ang kanyang katapangan, naglabas ng baril si Chow at pumunta sa isang sasakyan ng pulis upang magsagawa ng pagnanakaw ng biglaan. Kailangan siyang tulungan ni Lee dito ngunit hindi niya kayang barilin ng sinuman dahil natatakot siya. Sa pagtatapos ng biglaang pagnanakaw, lahat ng mga pulis ay namatay at si Lee ay naiwan na gulat na gulat. Sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang boss ay hindi isang matino na tao, samantalang siya ay pumirma lang ng kontrata sa kanya para magpinta at hindi para pumatay ng tao. Pagkatapos ay ipapakilala tayo sa isang eksperto sa peking pera sa pulisya na nagngangalang Wing. Siya ay ipinatawag sa Hong Kong mula sa Canada dahil ang pulisya ay nakakuha ng isang pahiwatig ng biglaang pagtaas ng mga peking dolyar sa buong mundo. Nakilala ni Wing ang pinuno ng pulisya ng Hong Kong na si Inspector Ho. Pumunta sila sa isang undercover na misyon at nagpanggap bilang mga mamimili na handang bumili ng peking pera. Pagkatapos ng ilang pakikipagpulong sa maraming broker, pinayagan silang makipagkita kay Chow sa isang pagtitipon sa yate gayunpaman, nawala ang kanilang pag-asa na mahuli ang salarin nang malaman nilang ipinadala ni Chow ang kanyang mga broker bilang kanyang kapalit. Sinubukan nila si Wing sa maraming paraan at nalaman nilang hindi siya banta sa kanila. Isang hapon ay nilapitan ni Lee si Chow at sinabing ayaw na niyang mapabilang sa koponan gayunpaman, nangangako siyang gagawa siya ng bagong paraan para mapanatili nila ang kanilang negosyo bago siya umalis. Buti na lang at pinahintulutan siya ni Chow na gawin ang anumang gusto niya nang walang anumang problema. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang koponan na naglalakbay sa buong mundo at nagbebenta ng kanilang pera sa isang internasyonal na antas. Nakakabaliw ang mga kinikita nila gayon din ang pangangailangan para sa kanilang mga kalakal, pagkatapos ay nakuha nila ang pinakamataas na tawad o tinatawag na bid mula sa Thai crime boss na si General. Pinatawag niya si Chow at ang kanyang koponan sa kanyang hideout para sa isang pagpupulong sa negosyo, ngunit lumalabas na pinatay pala ng General ang ama ni Chow noon, kaya dumating doon si Chow hindi para sa negosyo kundi upang patayin ang General. Hiniling niya kay Lee na pindutin ang mga pampasabog na nasa kanyang jacket ngunit tumanggi ang duwag na si Lee. Makalipas ang ilang segundo ay may sumabog na sasakyan at naganap ang shootout, ang lahat mula sa pangkat ng General ay namatay maliban sa kanilang eksperto sa peking pera na nagngangalang Sarah. Siya ay mamamatay na sana pagkatapos masunog ngunit iniligtas siya ni Lee. Pagkatapos umalis ng grupo, inalagaan siya at inimbitahan sa kanilang koponan dahil sa kanyang kadalubhasaan. Si Lee ang nag-alaga sa kanya at nagkaroon ng pagkakaibigan ng dalawa. Samantala, binigyan siya ni Chow ng peking ID sa ilalim ng pangalang Yuan na kinuha sa pangalan ng dating kasintahan ni Lee. Ang koponan ay nagpahinga ng 1 taon mula sa negosyo pagkatapos ng insidente, at sa panahong ito ay bumalik si Lee at si Chow sa Vancouver para makipagkita kay Yuan at kunin muli ang kanyang loob. Sa kasalukuyan, siya ay naging isang sikat ng painter na nagbebenta ng daan-daan na sarili niyang mga painting. Gayunpaman, bumagsak ang lahat ng kanilang pag-asa nang malaman nilang engaged na siya sa kanyang manager. Gusto ni Chow na ipaglaban ni Lee ang kanyang pag-ibig ngunit siya ay sumuko na. Sa sumunod na eksena, sila ay nasa isang yate patungo sa isang pagpupulong sa negosyo kasama ang undercover na pulis na si Wing. Si Chow ay gumawa ng kanyang sariling pananaliksik tungkol sa mamimili at nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Natuklasan din niya na nahanap sila ng mga pulis dahil nilabag ng dalubhasa sa paglilimbag na si Mr. Yam ang mga patakaran at bumili ng relo gamit ang peking pera. Gaya ng kanilang napagpasyahan, ang kanyang pamilya ay kailangan ng patayin dahil sa kanyang pagkakamali. Nagmamakaawa si Mr. Yam para sa buhay ng kanyang pamilya ngunit pinatay siya ni Chow, sinubukan siyang pigilan ni Lee ngunit pinatumba niya siya. Pagkatapos nito ay nakilala ng koponan si Wing na hindi alam na alam nila ang kanyang tunay na pagkatao. Sa sandaling nasa loob na sila ng silid ay hiniling ni Chow kay Lee na patayin si Wing ngunit tumanggi siya.
Sa huli ay siya mismo ang tumapos sa lalaki. Para matanggal ni Lee ang takot niya sa pagpatay, dinukot ni Chow si Yuan at ang kanyang fiancé. Binigay niya kay Lee ang isang baril at hiniling sa kanya na patayin ang dalawa dahil mas madali para sa isang tao na pumatay ng mga taong kinaiinisan niya. Gayunpaman, muling tumanggi si Lee. Sa sobrang galit ay pinatay mismo ni Chow ang nobyo ni Yuan habang iniligtas naman ni Lee si Yuan. Alam ni Sarah na papatayin din si Lee pagkatapos nito, naalala niya na iniligtas niya ang kanyang buhay noon kaya sinalakay niya ang iba pang grupo. Sa sumunod na shootout, namatay ang lahat ng miyembro at sa wakas ay napatay ni Lee si Chow. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sarah na bitawan si Yuan at dinala siya nito sa isang resort na binili ni Chow para sa kanila. Nalaman nilang buhay pa ito dahil hindi nakuha ng mga pulis ang katawan nito. Isang araw ay natuklasan ni Lee na mag-oorganisa si Yuan ng isang memorial para sa kanyang yumaong nobyo. Naghihinala siyang pupunta doon si Chow para patayin siya at makalapit sa kanya. Sa kabila ng pagmamakaawa sa kanya ni Sarah na huwag pumunta ay ginawa pa rin niya ito. Gayunpaman, habang nasa daan ay aksidente niyang nagamit ang peking pera at hinuli siya ng mga pulis. Pagkatapos ay dinala siya sa Hong Kong sa ilalim ng kustodiya ni Inspector Ho at doon ay tinanong. Natatakot si Lee na mapatay ni Chow kung ibubunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya tumahimik na lang siya. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan siya ni Yuan at kinumbinsi siyang tumulong sa pulis. Nagkaroon sila ng isang kasunduan na gagawin na saksi si Lee para sa pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Chow at ang mga kasaysayan ng krimen. Pagkatapos nito ay sinimulan ni Lee na sabihin sa pulisya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, simula sa kanyang relasyon kay Yuan, kung paano niya nakilala si Chow, ang proseso ng paggawa ng pera, ang oras na nasaksihan niya ang unang pagpatay at iba pa. Matapos niyang ihayag ang lahat ay tinulungan din niya ang mga pulis na gumawa ng sketch ng dalawang natitirang tao sa kanilang koponan, si Sarah at si Chow. Sa pagtatapos ng araw, naiwan sina Lee at Yuan sa isang hotel na may seguridad sa labas. Agad na sinimulan ng pulisya ang paghahanap kay Chow ngayon na mayroon na silang larawan nito. Habang naruroon sila ay napansin siya ni Inspector Ho na nakabalat kayo bilang isang pulis sa mismong himpilan ng pulisya. Si Inspector Ho at ang kanyang koponan ay inaresto ang lalaki at pinigilan siya para lamang malaman na ang lalaki ay isa ng pulis sa loob ng ilang taon at hindi siya maaaring maging si Chow. Kakaiba ito lalo na dahil sa simula pa lang ay siya na ang gumanap bilang si Chow, napag-alaman na ang pulis ay ang taong tumulong kay Ho na dalhin si Lee mula sa Thailand papunta sa Hong Kong. Kaya habang nasa ruta ay nakita ni Lee ang kanyang mukha at naalala ito. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na si Lee at si Chow ay iisang tao. Nilikha ni Lee si Chow sa kanyang isip upang takasan ang katotohanan na siya ay isang kakilakilabot na tao. Sa tuwing natatakot siya sa mga krimen na ginagawa ni Chow, si Lee pala mismo ang gumagawa nito. Siya rin ang pumatay kay Mr. Yam at sa kanyang pamilya dahil sa pagbili ng relo. Sa huling shootout na ikinamatay ng karamihan sa kanyang koponan, siya ang pumatay sa nobyo ni Yuan at ang shootout ay sanhi ng hidwaan sa kanila. Ang nakakagulat pa, ang babae pala na tumulong kay Lee ay si Sarah at hindi si Yuan. Masyado siyang nahuhumaling kay Lee kaya nagpa-plastic surgery siya dahil nasunog ang kanyang mukha. Pagkatapos ng operasyon ay kamukha na niya si Yuan, siya ay dumating upang iligtas si Lee at ang dalawa ay tumakas mula sa silid ng hotel matapos patayin ang mga gwardya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang dalawa na magkasama sa kama. Nalulungkot si Sarah dahil palagi lang siyang magiging isang kopya ni Yuan at pangalawang opsyon para kay Lee. At nang tanungin kung nakikita niya siya bilang si Sarah ay hindi itinago ni Lee na mahal pa rin niya si Yuan. Kinabukasan ay sumakay sila sa isang yate at tumakas mula sa Hong Kong, ngunit sa daan ay inihayag ni Sarah na siya ay nagmamaneho lang ng paikot-ikot sa loob ng maraming oras at sila ay nasa teritoryo pa rin ng Hong Kong. Gusto niya siyang patayin at ang kanyang sarili at wakasan ang buhay ng paghihirap. Hindi nagtagal ay napapaligiran na sila ng mga pulis ngunit bago sila mahuli ay sumabog ang yate na ikinamatay nilang dalawa sa proseso. Sa huling eksena, pumunta si Inspector Ho sa totoong Yuan para sabihin sa kanya na namatay na ang pumatay sa kanyang nobyo. Nang makita ang larawan ni Lee ay nakilala niya ito bilang kanyang kapitbahay noon pa man, nagpantasya lang pala si Lee na magkarelasyon sila gayong hindi naman pala talaga naging sila. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!